Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at Oras natin alas 3:09 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Prompting. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Prompting kasama si Kises Habson. DZRH Balita Prompting. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Prompting ngayong araw ng Lunes, April 27, 2026. Sa ating headlines, Balitang Prompting! Rollback sa diesel at kerosene asahan muli bukas ayon sa Department of Energy. Balitang Prompting!
Attorney Man Scarpio kakasuhan ng BSP, AMLA katilang mambabatas kaugnay ng umano'y paglabag sa bank secrecy law. Balitang Promdi. Death threat ni Vice President Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, seryoso at totoo ayon sa NBI. Balitang Promdi. 5 hanggang 6 pang kaso kaugnay ng flood control scam isasampa laban kay Romualdez ayon sa Ombudsman. Balitang Promdi. US President Donald Trump ligtas matapos paulanan ng bala ang Washington. Suspect arestado na. Balitang Promdi. Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila bumubuti na ayon sa DENR, pero makapal na usok at na may kasamang masangsang na amoy naranasan sa Pasay City kagabi. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Hobson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Good news at may kahalong kaunting bad news. Asahan po ng mga motorista ang panibagong bawas presyo sa diesel bukas. Ayon sa oil industry sources sa Department of Energy, posibleng bumaba ng 8 pesos hanggang 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang maaari namang manatiling walang paggalaw sa gasolina o kaya naman ay tataas pa ito ng hanggang piso kada litro bukas. Batay po sa unang pagtaya po base sa naging trading ng Mean of Platts Singapore o MOPS o MOPS. Wala namang inilalabas pang abiso ang Department of Energy kung magkano ang eksakto ho na magiging price adjustment bukas, ngunit ang tabayanan umano ang magiging anunsyo ng mga oil company na nakatakda po ngayong araw na ito. Balitang Promdi. Samantala, nananawagan naman si Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga kapwa mambabatas na madaliin ang pagrebisa ng oil deregulation law kasunod ng serye ng pagtaas po ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Tulfo, lugi at kawawa umano ang taong bayan sa umiiral na batas dahil hindi makontrol ng gobyerno ang presyo ng produktong petrolyo. Sabi ng senador, sa ilalim ng kasalukuyang sistema, hanggang pakiusap lamang ang magagawa ng pamahalaan sa mga oil company kapag tumataas ang presyo sa pandaigdigang merkado. Dahil dito'y naghain po si Senator Erwin Tulfo kasama si Senator Sherwin Gatchalian ng Senate Bill 641 na naglalayong repasuhin ng Republic Act 8479 o ang Downstream Oil Deregulation Act of 1998. Layunin ng panukala na gawing transparent ang presyo ng langis, kabilang ang tunay na halaga ng bili sa abroad, gasto sa operasyon, gayon din ang tubo sa bawat litrong ibinebenta sa publiko. Ayon pa kay Tulfo, pakiramdam ng marami, overpriced ang presyo ng gasolina at diesel, kaya panahon na upang obligahin ang mga kumpanya ng langis na ilahad ang kanilang kita. Matagal na rin umanong hinihiling ng transport sector ang pagbasura o pagbabago o pag-amyenda sa naturang batas. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo. Balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby Freddy, 73-year-old na lolo, arestado sa kasong rape sa bayan ng San Nicolas. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo.
naaresto ang isang wanted person at 73 anyos na lolo na naharap sa kasong rape under Article 266-A Paragraph 2 as amended by Republic Act 8353, 5 counts na pinagkalooban ng hukuman ng piyansang 120,000 kada isang counts. Kaya nangangailangan ng akusado ng 600,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Batay sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Richard Agradi, Force Commander ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Company na nakabase sa bayan ng Tayug, naaresto ng kanyang tropa ang suspect na tuwang ang San Nicolas Police sa Barangay San Roque, San Nicolas, Pangasinan sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Tayug. Sa ngayon ang suspect ay nasa kustodiya ng San Nicolas Police Station at hinihintay na lamang ang commitment order na ilalabas ng hukuman para mailipat ang suspect sa BGNT. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balitang Prompty. Samantala, nakatakdang magsampa ng mga kasong kriminal si Atty. Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, laban sa ilang opisyal ng pamahalaan dahil sa umano'y illegal na pagbubunyag ng bank records. Kabilang sa mga planong ireklamo, sina Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at House Justice Committee Chairperson na si Batangas Representative Jervil Luistro. Kasama rin sa reklamo sina Party List Representative Laila De Lima, Chel Jokno at Congressman Percival Sendanya. Ayon kay Carpio, ihahain niya sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Iginiit niya na mahigpit at walang exemption umano ang pagiging confidential ng bank records sa ilalim ng naturang batas. Sinabi rin ni Carpio na ginagawa niya ito hindi lamang para ipagtanggol ang kanyang misis at pamilya Duterte kundi pati ang integridad ng banking at financial system. Kasunod dito ng ulat ng AMLAC na may bank account umano na konektado kina Carpio at Vice President Sara Duterte na umabot sa 6.77 billion pesos mula 2006 hanggang 2025 at na-flag sa mga kahinahinalang transaksyon. Balitang Prompty. Samantala, plano naman na maghain ng apela sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng 73 milyong pisong confidential expenses ng Office of the Vice President noong 2022 na na-flag ng Commission on Audit. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, may nakalaan umanong 30 araw sa ilalim ng COA Rule 64 upang maghain ng motion for reconsideration matapos matanggap ang desisyon. Sinabi rin niya na hanggang ngayon ay wala pang natatanggap na kopya ng desisyon ng Office of the Vice President o maging ang kanilang law firm at ang kanyang tanggapan. Kapag naibasura ang kanyang motion for reconsideration, maaari pa umano silang dumulog sa Korte Suprema kung may natitirang araw sa itinakdang panahon. Nabatid lamang ng kampo ni Duterte ang desisyon ng COA noong April 14 sa hearing ng House Committee on Justice. Ang notice of disallowance ay tumutukoy sa confidential expenses ng OVP mula December 21 hanggang 31, 2022. Kabilang po dito ang halos 69.8 million pesos para sa pagbili ng rewards at 3.5 million pesos para sa pagbili ng tables, chairs, desktop computers at printers ng ahensya. Balitang Prompty. Alas 3:20 na po ng umaga. Nakuha naman natin balita mula sa Central Luzon. Standby Danny. 2 drug suspect na kapwa dati nang nahuli sa illegal na droga.
At ang isang ex-convict na timbog daw po sa drug by bust operation sa Abukay, Bataan. Ibalita mo yan RH37, Danny Kumilang. Balikulungan ang dalawang drug suspect matapos masakote ang mga ito sa ikinasang drug by bust operation sa Barangay Laon, Abukay, Bataan. Sa ulat ni Abukay Chief of Police Major John Ray Kutab, ang mga suspect ay pawang mga dati ng mga nahuli sa illegal na gawain sa droga ng pagbebenta. Kapwa ang mga ito ikatlong huli na ngayon, subalit ang isa ay isa ng ex-convict. Nakumpiska sa kanila ang 10.56 gramo na shabu na nagkakalaga ito sa higit sa 71,000 piso, cellphone gamit sa transaksyon at may bus money na gamit sa operasyon. Ngayon Lunes ay nakatakda ang mga itong sumailalim sa inquest proceeding sa Prosecutor Office sa kasong paglamag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny. Standby lang, Rex. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na hindi lang basta simpleng pahayag o biro ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas sa kanilang investigasyon na talagang may nakausap si VP Sara upang ipapatay ang Pangulo at kasalukuyan na nilang inaalam ang pagkakakilanlan na naturang tao. Naliwasan niya ito sa naunang depensa ng kampo ng Vice Presidente na metaphor o hyperbole lang ang pahayag na binitawan nito sa isang online press conference noong 2024. Ang insidenteng ito ay kabilang ngayon sa mga seryosong alegasyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at inaasahang tatalakayin ito ng House Justice Committee sa susunod na pagdinig sa April 29. Balitang Prompty. Samantala, naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa pa ng 5 hanggang 6 na karagdagang kaso laban kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may sasampang naturang kaso sa loob ng susunod na 2 linggo. Dagdag pa ng Ombudsman, nakabatay ang bagong reklamo sa parehong ebidensyang inilatag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kinumpirma rin niya na kabilang si Romualdez na freeze ang account ng Court of Appeals na sumasaklaw po sa 25 bank accounts at 10 insurance policies na iniuugnay sa mambabatas. Nauna nang humiling si Romualdez na mag-inhibit si Remulla sa kaso dahil umano sa pre-judgment, ngunit iginiit ng Ombudsman na tungkulin niyang labanan ang korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Balitang Prompty. Samantala, hiniling naman ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang pag-i-issue din ng Preventive Hold Departure Order laban kina dating Senate President Chis Escudero at sa negosyanteng si Maynard Ngu. Ang dalawa iniimbestigahan sa umunoy plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng flood control scandal. Matatandang sinabi ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na si Ngu ay close friend at campaign contributor ni Escudero. Nag-deliver din naman si Bernardo ng 160 million pesos sa negosyante para sa dating leader ng Senado. Mariin naman na itinanggi ni na Escudero at Ngu ang mga alegasyon at anumang pagkakasangkot sa umano'y kickback sa flood control project. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Negros Island Region. Lalaki patay matapos barilin sa Bacolod City. Ibalita mo yan RH46, Rex Cantong.
Patay ang 46 anyos na lalaki matapos barilin ng hindi kilalang suspect sa Lacson Avenue, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Captain Sherwin Galupar, Station 8 Commander ng Bacolod City Police Office, kinilalang biktima na si alias Jojo, 46 anyos, residente ng Purok Aning, Barangay Panukoy ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Galupar, sakay ng motorsiklo ang biktima ng barilin ng suspect sa harap mismo ng San Antonio Abad Church dito sa lungsod. Dead on the spot ang biktima dahil sa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na recover sa crime scene. Ang 6 na basyo ng bala ng kalibre o ng barel at patuloy na inaalam ng kapulisan ang motibo ng nasabing krimen. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Oras natin na alas 3:26 na po ng umaga. Binigyan din naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson hindi ligtas sa kanilang investigasyon kaugnay ng flood control scandal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero nilinaw ng senador na iniimbestigahan o iimbestigahan lamang nila ang Pangulo kung may ebidensya na mag-uugnay sa kanya. Paliwanag dito, bagamat may mga alegasyon na ibinabato sa punong ehekutibo na nagkalat sa social media, ngunit walang legal na bigat ito kung hindi sumailalim sa oath ang nag-aakusa. Tinukoy ni Lacson ang pahayag ng dating kongresistang si Zaldico na umano'y may kickbacks na na-deliver sa presidential residence. Anya, walang evidentiary value ang naturang kwento dahil sa Facebook lamang ito inilabas at hindi sa formal na testimonya. Dagdag pa niya, hindi maaaring gamitin ng Blue Ribbon Committee ang mga paratang na wala sa kanilang jurisdiksyon at hindi dumaan sa tamang proseso. Sinabi din ni Lacson, ganoon din ang kanilang naging pamantayan sa mga alegasyon ng dating military whistleblower na si Orly Gutesa. Balitang Prompty. Kaya't mahalaga po sa mga susunod na mga araw at linggo, itong ginagawa po ng Department of Justice na pagtungo sa Prague upang alamin ang mga hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan upang maiuwi dito sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Dahil sa oras ho na si Congressman Zaldico ay maiuwi sa Pilipinas, mas madali po siyang maisasalang sa Senate Blue Ribbon Committee investigation kaugnay ng flood control mess. So yung kanyang mga binanggit sa video na kanyang in-upload sa Facebook, yan po ay maisa sa ilalim na sa panunumpa o oath para sa kanyang mga testimonya. Kaya kung yan ay matatalakay sa oras na siya ay maiuwi na dito po sa Pilipinas. Balitang Prompty. Doon sa nagsasabi ho na iba na, bakit yan? May mga ebidensya na mismo na yung sangkot at sinasabing number 1 na umano'y sangkot dyan sa flood control mess na yan. Siya na ho ang nagtuturo. Yun nga lamang ho walang hindi po sumailalim sa oath. Ibig sabihin ay kung yan ay pakikinggan ng Senado o ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede huyang salagin ng mga meron pong nalalaman pagdating sa batas. At pwede pong igiit yung legal process. Kung saan ang legal na proseso nga dapat po'y nanumpa o sumailalim sa oath ang isang nag-aakusa o lahat ho ng testimonya na tinatanggap, good or bad, pabor o hindi, dun sa mga inaakusahan o yung sa mga nasasalang sa investigasyon, yan po ay magiging legal lamang sa ilalim ng panunumpa o oath. Balitang Prompty. Alas 3:30 na po ng umaga.
Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin balita mula sa Western Visayas. 72-year-old evacuee patay naman matapos na matrapa sa nasunog na SK office sa Lambunaw, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Patay ang 72 anyos na evacuee na pansamantalang nanunuluyan sa opisina ng Sangguniang Kabataan matapos ito masunog sa Barangay Bansag, Lambunaw. Ayon kay Fire Officer 3 Gerald Caseria, arson investigator ng Lambunaw Municipal Fire Station, hindi nakalabas mula sa SK office ang biktima na si Nicolas Ligaspi. Suffocation ang findings ng doktor sa pagkamatay ng senior citizen at hindi totally burnt ang kanyang bangkay. Sa impormasyon ng mga bumbero, nasira ang bahay ni Ligaspi dahil sa paglaslas ng Bagyo Tino noong Nobyembre ng nagdaang taon, kaya pansamantala siyang nakatira sa SK office habang nagpapatayo ng kanyang bahay. Bago ang sunog, nakita si Ligaspi na naninigarilyo ng ihatid ng kanyang kainuman. Dahil dito, pinaniniwalaan na baga ng sigarilyo nagmula ang sunog dahil pinagbawal kay Ligaspi na magluto sa SK office. Hindi natupok sa sunog ang SK office at mabilis na naapula ang apoy kaya hindi na ito kumalat sa iba pang opisina. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Samantala, naging sentro naman ang usapin sa pagdinig ng bail petition ng kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. ang alok na 1 billion restitution ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa pinakahuling hearing ng Sandigan Bayan 3rd Division, tinanong ng mga mahistrado ang malaking halagang inialok ni Bernardo kapalit ng pagiging state witness. Ayon sa depensa, ipinapakita nito na si Bernardo ang may kontrol sa malaking pondo at posibleng pangunahing utak sa umano'y anomalya sa flood control projects. Giit nito, ang ganitong kalaking halaga ay hindi basta kayang ibalik ng isang minor na kalahok lamang. At sa halip ay nagpapahiwatig na si Bernardo talaga ang may kontrol o access sa malalaking bahagi ng pondo ng mga proyekto. Sa cross-examination, diretsahan ding tinanong ng depensa kung si Bernardo ba ang mastermind ng sinasabing scheme. Sinabi naman ni Bernardo na nakinabang siya sa sistemang siya rin ang tumulong na bumuo kasama ang ilang tauhan ng sumunod po sa kanyang mga utos. Ginit pa ng depensa na mahina ang kaso laban kay Revilla dahil nakasalalay umano ito sa testimonya ng iisang testigo na may personal na interes upang makaiwas sa kaso. Dagdag pa ng kampo ng dating senador, walang ibang testigong direktang nag-ugnay kay Revilla sa maling paggamit ng pondo. Nakatakda pong magpasya ang Sandigan Bayan kung sapat ang ebidensya upang manatili sa kustodiya si Revilla habang dinidinig ang kanyang kaso. Balitang Prompty! Sa kaugnay pa ring balita, iginiit naman ng National Institute for Transparency and Accountability o NITA na walang matibay na ebidensya sa kasong kinakaharap ni dating Senador Bong Revilla Jr. matapos ang serya ng bail hearing sa Sandigan Bayan. Ayon kay NITA Executive Director Carlos Ayala, umikot umano ang kaso ng prosekusyon sa iisang testigo lamang habang ang iba pang testimonya ay hearsay o impormasyong hindi direktang nasaksihan. Sinabi ni Ayala na kapansin-pansin din ang kawalan ng konkretong dokumento tulad ng bank records, resibo o direktang financial trail na mag-uugnay kay Revilla sa umano'y anomalya. May kaugnayan ang kaso sa 92.8 milyong pisong flood control project sa Pandibulacan. Sa halos 20 testigong iniharap, marami ang umaming wala silang personal na kaalaman sa direktang partisipasyon ni Revilla sa naturang proyekto. Nakasentro ang alegasyon sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing may na-deliver umanong daang-daang milyong piso kay Revilla. Ngunit wala umanong ibang testigo ang direktang nagpatibay sa naturang pahayag. Lumabas din sa pagdinig na si dating Undersecretary Cabral umano ang nag-utos na ilagay ang pangalan ni Revilla bilang proponent ng proyekto. Nasa Sandigan Bayan na ngayon ang desisyon kung pagbibigyan ng piyansa
o yung petition to bail ni Revilla habang nagpapatuloy ang paglilitis. Balitang Prompty. Samantala sa Eastern Visayas naman, mahigit 2,500 bata nabakunahan sa Eastern Visayas. 174 kumpleto na raw po sa bakuna. Ibalita mo yan RH32, Jimmy Angay-Angay. Mahigit 2,500 kabataan na sa Eastern Visayas ang nabakunahan kasabay ng paggunita ng World Immunization Week. Sa tala ng DOH Eastern Visayas, nasa 2,529 na mga batang naturukan habang 194 naman ang fully immunized children. Isinagawa ng aktibidad sa iba't ibang probinsya sa lokal na pamahalaan sa Rehiyon 8 na may timang bakuna at proteksyon ni Baby May Responsibility. Ayon kay DOH 8 Regional Director Dr. Exaperia Sabalbarino, malagang pakikiisa ng komunidad upang matiyak ang naprotektado mga bata laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa mamagitan ng bakuna. Binigyan din ng DOH ang patuloy na panawagan sa mga magulang na bakunahan, pabakunahan ang kanilang mga anak sa mga health center at iba pang fasilidad medikal. Dagdag pa ng ahensya sa mamagitan ng sama-samang pagkilos masisiguro ang mas ligtas at mas malusog na kinabukasan para sa mga kabataan. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:37 na po ng umaga. Bumalik na raw po sa good air quality level ang karamihang ng bahagi ng Metro Manila. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, kabilang sa mga lugar na gumanda na ang kalidad ng hangin ay ang Makati, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay City, Quezon City, San Juan at Taguig. Nasa fair level naman ang Caloocan at Malabon habang nananatiling unhealthy for sensitive groups ang Valenzuela City. Naapektuhin ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon matapos na sumiklab ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Samantala, nagpadala na ang Japan Disaster Relief Expert Team upang tumulong sa assessment ng sunog at magbigay ng technical na payo sa firefighting operations, air pollution, sa monitoring at waste management. Binubuo ang grupo ng 7 eksperto mula sa Embassy of Japan, Fire and Disaster Management Agency, National Institute for Environmental Studies at Japan International Cooperation Agency o JICA. Balitang Prompty. Sa kaugnay pa ring balita, kagabi ho, dito sa Pasay City, naranasan ang makapal na usok na bumalot sa ilang bahagi po ng lungsod ng Pasay na may kasama pang masangsang na amoy ng nasusunog na plastik. Gayunman, hindi po agad natukoy ang pinagmulan ng usok at mabilis na nagpahayaga ng pagkabahala ang ilang netizens sa social media. Marami ang natakot sa masamang epekto nito sa kanilang kalusugan, lalo na pagdating sa respiratory illnesses. Kasunod nito, naglabas ho ng abiso ang Pasay City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamamagitan po ng Facebook, kung saan ay pinayuhan ho ang mga residente ng Pasay na magsuot ng face mask dahil ho doon sa masangsang na amoy at makapal na usok na naranasan na kagabi na maaaring magdulot nga daw ho ng problema sa kalusugan. Batay po sa pag-iinspeksyon, opisyal na sinabi ho ng ilang eksperto mula po doon sa CDR-RMO ng Pasay at Maynila na ang naturang usok ay mula po doon sa nasusunog pa ring Navotas Landfill.
Balitang Promdi. Sa totoo lang ho, kahapon, kagabi, nung mapansin namin yung usok na yan, nako, iba po talaga ang amoy at malamang yan po yung nararanasan dyan sa may Valenzuela. Mabuti ngayon at nawala-wala na ho yung masangsang na amoy ng nasusunog na plastic kagabi dito po sa buong Pasay. Masakit ho sa lalamunan talaga. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa yung sakit ng lalamunan na matapos ho, na malanghap ka yung hindi kagandahang amoy at napakakapal na usok. Akala mo nung una may nagsisiga lamang. Akala mo may sunog na sa malapit na lugar o malapit na kabahayan. In the end, sabi nga nitong aming mga kasamang reporter, lalo na si Mr. Edwin Duque na nagko-cover dyan sa Navota Sanitary Landfill na nasunog, yan daw ho yung amoy mula doon. Alas 3:41, ipinatitigil naman ng Department of Environment and Natural Resources sa mga open dump sites sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay DNR-OIC Assistant Secretary for Environment and Concurrent EMB Director Jacqueline Caancan, mahigpit nang ipinagbabawal ang open dumping at dapat agad na ipatupad ang safe closure ng rehabilitation plan para sa mga ito. Sa mga sarado ng tapunan, inatasan po ang EMB Regional Offices na i-verify ang estado ng rehabilitasyon, gumawa po ng kaukulang aksyon at magbigay ng technical na tulong alinsunod sa umiiral na guidelines. Sa direktiba ng DENR, pinagsusumite ng contingency plan ng lahat ng mga operator ng sanitary landfill na may kinalaman sa pag-iwas at pag-apula ng sunog, emergency protocol para sa sunog, pagguho ng slow, pagtagas o pagtagas ng katas ng basura at pagsabog ng gas. Maging ang paglalagay po at pagpapanatili ng gas venting at monitoring system. Giit ng EMB na napakahalaga po ng pagiging handa upang mabawasan ang panganib sa kaligtasan ng publiko sa mga ari-arian at kapaligiran, lalo na ngayong panahon na matindi ang tag-init. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Northern Samar. Standby Jane. Ang Diocese of Catarman nagpahayag ng suporta sa panawagan ng League of the Municipalities Northern Samar Chapter na gawing simple daw po at hindi magasto sa mga pagdiriwang ng fiesta. Ngayong patuloy pa rin ang energy crisis. O nga pala, no, piyestahan kapag Mayo. Ibalita mo yan RH34, Jane Galit Bantayan. Naglabas ng pahayag si Catarman Bishop Most Reverend Noli Bucco, Bishop ng Diocese ng Catarman, bilang suporta sa inilabas na pahayag ng League of Municipalities of the Philippines o LMP Northern Samar Chapter na naghihikayat na gawing simple lamang ang pagdiriwang ng fiesta at iwasan ang sobrang paggagastos sa nasabing mga selebrasyon. Sa isang circular letter number 2026-04, umapila si Bishop Bucco sa mga kaparian, church leaders at komunidad na itutok ang mga okasyon kabilang ang pagdiriwang ng fiesta, sakramento at iba pang selebrasyon sa isang espiritual na kahulugan na may dignidad at pagpapakumbaba. Kabilang naman ang local government unit Catarman sa nagpasalamat sa Diocese ng Catarman sa pakikiisa na gawing mas simple lamang at responsable na pamamaraan ang nasabing pagdiriwang kung saan patuloy pa rin ang energy crisis. Mula sa Aksyon Radyo Catarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jane. Standby lang, June. Ligtas si US President Donald Trump at First Lady Melania Trump matapos ang pamamaril ng isang lalaki habang nasa White House Correspondents Association dinner ang first couple sa Washington. Batay sa report, nagpaputok ng shotgun ang suspect sa isang Secret Service agent sa checkpoint ng Washington Hilton Hotel bago na aresto ng otoridad. Sinabi naman ni Trump na nailigtas ng bulletproof vest ang nasabing opisyal at nasa mabuti na itong kalagayan. Hindi naman malinaw pa sa ngayon kung si President Donald Trump nga ang tunay na target ng pag-atake, ngunit naniniwala ang US President na siya talaga ang target. Ito po ang panibagong insidente ng pagbabanta sa buhay ni Trump matapos ang dalawa pang una-unang tangkang pag-atake mula 2024.
Patuloy naman na iniimbestigahan ng otoridad ang motibo ng suspect at ang posibleng koneksyon nito sa seguridad ng Pangulo. Nagpatupad na rin po ng mas mahigpit na seguridad sa kabisera kasunod po ng insidente. Balitang Prompty. Samantala, patuloy po na lumalabo ang pag-asa para sa diplomatikong kasunduan sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran matapos na muling matigil ang peace talks nitong linggo. Batay sa report, bumalik na sa Middle East si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi matapos ang mediation talks sa Pakistan. Habang kinansela naman ni US President Donald Trump ang nakatakda ng pagbisita sa kanyang mga envoy sa Islamabad. Bagamat may umiiral na ceasefire sa malawakang labanan, wala pa rin kasunduang tuluyang magtatapos ng gyera sa naturang rehiyon na nagsimula pa noong February 28. Nagpapatuloy pa din ang mahigpit na pagbabantay ng Iran sa Strait of Hormuz habang nanindigan din ng US na hindi nila aalisin ang naval blockade sa Iran. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Davao, lalaki arestado naman matapos na mahulihan ng shabu sa Tagum City, Davao del Norte. Ibalita mo yan, June Suter ng Action Radio Davao. Masriha sa kulungan ang isang 48 anyos na lalaki matapos makuhaan ng mahigit 27,000 na naganang hinihinalang shabu sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte. Abre 26/2026 ng umaga. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Frederick Dilis, hepe ng Tagum City Police Station, ang suspect sa alias na Rene, residente ng nasabing lugar. Batay sa report, ipinapatupad ng mga pulis ang search warrant na nilabas ng RTC Branch 30 na nagresulta sa pagkakarecover ng siyam na pakiti ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 4 na gramo at tinatayang nagkakalaga ng 27,200 pesos na recover din sa operasyon ng isang weighing scale at mga drug paraphernalia na pinapaniwala ang ginagamit sa illegal na aktibidad. Kasalukuyan na sa kustodiya ng kapulisan ng suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, June Suter. Samantala, nagbigay naman ng mensahe si Bulacan 6th District Congressman Salvador Cador Pleito bilang panauhing pandangal sa ika-70 anibersaryo ng Smiles Club sa North Sagaray, Bulacan. Sa kanyang talumpati, pinuri po ni Pleito ang halos 9 na dekadang serbisyo ng organisasyon sa komunidad, partikular na ang pagtulong sa edukasyon ng kabataan sa pamamagitan ng scholarship programs. Binigyan din ng kongresista ang kasabihan ng madalas na gamitin mula kay Nelson Mandela. Ito po yung kasabihan na nagsasabing ang edukasyon ang pinaka makapangyarihang sandata upang mabago ang mundo. Ayon kay Pleito, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mag-aaral, hinuhubog ng Smiles Club ang mga susunod na lider at profesional ng North Sagaray. Kinilala rin niya ang mga awardees at honorees na nagpamalas ng sipag, tiyaga at tagumpay sa kani-kanilang mga larangan. Sinabi pa ng mambabatas na ang tagumpay ng bawat scholar ay nagdudulot po ng positibong epekto sa kanilang pamilya at sa buong komunidad. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, binati naman ni Congressman Pleito ang lahat ng miyembro ng Smiles Club at hiniling na lalo pang tumibay ang kanilang pamanang serbisyo sa mga susunod pang taon. Happy anniversary po sa Smiles Club ng North Sagaray, Bulacan. Balitang Prompty. Kinilala naman ng University of the Philippines ang ilang personalidad ng DZRH News sa pinakahuling Gandingan Awards na isinagawa po noong Sabado. Itinanghal na Best AM Radio Program Host si Dr. Cesar Chavez ng programang Special on Saturday, habang ang Best News Anchor naman, walang iba,
si Kong Angelo Palmones ng programang Magandang Umaga Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi po ni Chavez na dapat ay ipagpatuloy ng gandingan ng paghamon sa media upang manatili itong maging makabuluhan at kasangkapan sa kaunlaran. Mapakikinabangan at mapapanood si Chavez sa kanyang mapakikinggan at mapapanood po si Chavez sa kanyang public affairs show tuwing alas 7 ng umaga ng Sabado, habang ang programa naman ni Kong Angel Palmones mula Lunes hanggang Biyernes sa Magandang Umaga Pilipinas. Sumentro ay ika-20 edisyon ng gandingan sa kahusayang hatid ng media sa pagbabalita at pagtalakay ng mga isyong may kinalaman sa kapaligiran. Balitang Promdi! Oras po natin, alas 3:51 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. At tayo ay dadako na sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 27, 2026. At syempre ho, 8 minuto na lang bago mag-alas 4 ng umaga. Abay, unang-una, muli nating batiin congratulations sa ating mga bossing idol, Mr. Cesar Chavez, Dr. Cesar Chavez, at kay Kong Angelo Palmones. Parang nakakaramdam ako mabubusog tayo, partner, mamaya sa Magandang Umaga Pilipinas. Ay, pero kidding aside, ay mahuhusay po talaga ang mga yan. Siyempre, tayo po'y binabati rin natin, kino-congratulate yung ating mga naging finalists dyan sa Gandingan Awards ito nakalipas na Sabado. Muli pagbati naman po ng isang magandang mga nagpapaabot din ng pagbati sina Ma'am Evan lang, si Ma'am Becky. Ganon din ho ang pagbati ho ng iba pa sa mga nagme-message ngayon. Hindi ko man mabasa isa-isa. Naku, pasensya na po. Efren Lorenzo, good morning. Sabi, pa-blow out naman po. Rodrigo Marbebe, isang magandang umaga sa iyo. Huwag ka mag-alala, Efren Lorenzo. Hinding-hindi ka mawawalan. Tama ba yun, partner? Ikaw rin, di ka mawawalan. Carlos Miranda, good morning at kay Cors Navarro Galindez. Ay, kumusta na ho mga taga Caloocan North? Kidon Matilde, good morning. Uy, panawagan po muli sa Pasay City Police. Magandang umaga ho. Pag-ibayuhin nyo pa po ang pagbabantay, pag-ibayuhin nyo pa po ang police visibility kagaya ng ipinangako ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ay, bakit ko ho ka muna banggit? Kagabi ho, meron na namang nais na tiyan nahablutan ng cellphone dito sa may Pasay area. Nakausap namang pulis. Siyempre, kailangan mag-report Pero mas maganda ho siguro, walang mangyayaring ganun kung mas madalas pa ho ang police visibility. Lalo na ho yung black one ng Pasay Police. Oy, good morning ho sa inyo. Gising-gising! Dati naman hong meron dito sa may Pasay area na mga nagbabantay dito sa may CCP area, dito sa may Star City. Naku, mula doon sa may Star City. Dati may pulis dyan hanggang doon sa may dulo ng CCP. Nawala. Pasulput-sulput. Ngayon wala na naman.
kung minsan ho, kahit po sabihin natin na may mga CCTV ang mga establishmento dito po, syempre ho, kahit paano, mas maganda po yung prevention. Sabi nga sa mga sakit, di ba? Prevention is better than cure. Paano kung hindi ma-cure? Halimbawa, hindi ma-locate o matrack o makilala yung naka Toyota NMAX daw yun na itim kagabi na nakamotorsiklo. Paano na yun? O kahit na makilala, paano nyo hahabulin at makukuha ulit yung cellphone? Ilang beses na hong may nangyaring ganyan dito ho sa may area namin na nawawala kapag dumadami ho ang mga nagbabantay. Mauro June Aspelyaga, isang magandang umaga po. Maganda pa nung panahon ni ni yung nagbantay dito dati sa may Block 1 si ano bang ang ranggo nun? Chief of Police Estrada nun. Randy Martin, magandang umaga. Ganun din po ang pagbati natin at magandang umaga kay Danny Muyot at kay Salvacion Escobar. Binabati rin po natin si Manuelita Espartines Danoso ng Macalalon, Quezon. Good morning. Kay Kidon Matilde, ayan, nabanggit ko na kanina, no? Kay Ma'am Ivy Gutierrez Angelita Gonzales ng Iloilo. Good morning po sa inyo. Kay Mario Padil Salyador mula sa LA. Ano ba yung LA? La Union City? Okay. Lower Antipolo City. Oy, kahapon napakainit din po ng panahon. Tama yung Pag-asa nitong nakalipas na weekend, nitong Friday na interview natin ng Pag-asa at nabanggit nga ho ng Pag-asa na ina-expect talaga yung weekend hapon at saka no Sabado talaga mararanasan yung napakaalinsangang panahon sa maraming lugar. And we expect daw po, let's expect na sa mga susunod pang linggo, kadalasan daw po ang peak talaga ng mataas na mga heat index ay yung last week ng April at first week ng May. Tayo po natin lagi sa lahat, lalo na dito sa Metro Manila, yung ating mga kababayan nakakalangha po ng usok. Palagian daw pong uminom ng tubig. Ganon din po ay kung kailangan mag-face mask dito sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila, mag-face mask. Sa atin naman mga kababayan nakakaranas ng matinding init, doon sa ating mga kababayan ho, kung wala naman ho kayong masyadong importante na pupuntahan ho, dito manatili na lamang po sa inyong mga bahay. Perlineco o Perlin Eco, ano ba talaga? Good morning po sa inyo and kay Normalina, magandang umaga. Renato Abad, Michael Andro Castro mula sa Barangay Tungkod, Santa Maria, Laguna. Kay Mary Chris Libe, good morning, God bless po, bagong Pag-asa. Yunel Soria, maganda umaga, watching from Quezon Nueva Ecija. Shoutout sa Soria family, Tamayo family, Marete family. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat din sa mga wala sawang tumutok sa atin. Yung si Ma'am Evan lang kanina. Ganon din po si Bentong. Oy, good morning sa iyo, Bentong. Binabati rin po natin na isang magandang umaga si Totoy Mortel. Lagi rin po nakikinig sa Abra de Ilog. Saan ba yun? Sa mga taga Kamurong, Kabasingan, Abra de Ilog. Di ba ang Abra de Ilog, saan ba yan? Occidental Mindoro ba yung Abra de Ilog, pare koy? Di ba taga Occidental Mindoro ka? Yun, Abra de Ilog, taga Occidental Mindoro. Sa mga taga San Jose, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, good morning din po sa inyo. And sa mga taga-Bansud, oy, good morning rin ho ha. Sa Oriental Mindoro naman yan. Lani Rehuso, isang magandang umaga. Sunny Taa mula sa Tokyo. Toto Figurasyon. Sa mga hindi ko po nabati, ako pasensya na po. Medyo limited yung ating oras ngayon. Pero ihabol ko ito. Shoutout kay Leo Linatok. Nakikinig ngayon sa Kidapawan City. Kay Dominic Hasim. Kay Filemon Mamuwad, good morning din po. Hermie Estaban, isang maganda umaga. Ray Borile. At sa iba pa po, maraming salamat ho. Bukas babawi po ako sa inyo. Pero in the meantime, paalam na po muna tayo.
Dominic Hasi, maraming salamat. Tayo daw ang kanyang alarm clock. At sa lahat po ng mga tumutok, sumubaybay, nag-comment, nag-participate sa ating programa, maraming salamat po. Muli po, ito po ang Balitang Promdi at ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na ang Best AM Radio News Anchor, Kong Angel Palmones. Sa magandang umaga, Pilipinas. Oras po natin 4:00 na ng umaga. Good morning and happy Monday. Smile!